tawag nito, itong live po natin. Okay, nakapag-subscribe na po ba kayo mga kapatid? Okay, with that, ay tinatawagan ko na po ang ating pong MC for today, Bro Jonathan. Magandang umaga po. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay. Bago ko po basahin yung Bible verse natin, ano po ba yung maganda? Yung okay na o yung pwede na? Dahil Mother's Day ngayon, yung sasabihin ko po tungkol kay Cain at Abel, yung mga anak naman. Sina Cain at Abel po, di ba, nag-offer sila kay God. Pero ang pinili ni God, yung kay Abel. Sa Bible, sabi niya, yung offer ni Abel, pinili niya yung pinakamagandang tupa. So yung best, yung okay, hindi yung pwede na. Si Cain naman po, maganda naman yung mga pinili niya. Pero sinasabi, kung iintindihin mo yung offering ni Cain, parang nag-offer lang siya. Yun, pinili niya, okay na yun. Pwede na yun, sabi. Tapos, yung offer niyang yun, hindi niya dinagay sa puso niya. Parang, wala, mag-o-offer lang ako. Parang sa atin lahat, pag nagbigay ka, parang, pag hindi taos sa puso mo, parang hindi mo mararamdaman. Ganun yung naramdaman ni God. Kaya mas pinili niya si Cain. Sa atin naman, ano yung ino-offer natin? Tuwing Sunday lang, di ba? Mag-o-offer tayo, mga biyaya, mga blessings ni Lord. Sunday lang natin nagagawa yun na taos puso. Kasi kung sa araw-araw, okay naman, makakapagpasalamat naman tayo, di ba? Pero kung ilalaan mo yung pasasalamat mo sa isang araw at buong puso mo itong ibibigay sa Panginoon, sigurado mas ikalulugod ito ng Panginoon, di ba? Lahat naman tayo nag-o-offer, ganun. Pero minsan, nag-o-offer tayo, yung kakayahan natin, ganyan. Bibigay natin yung pwede na yan. Makikita na yan. Okay na yan. Ay, pwede na yan, ganun. Pero kung ibibigay natin yung best natin, siguro mas malulugod ang ating Panginoon. Kasi sa trabaho lang, umpisa ka lang magpapasikat, di ba? Pag tumagal ka na, tinatamad ka na. Sabi ko nga sa mga kasama ko sa trabaho, kapag magbibigay ka, kapag event tayo, ganyan, 20 minutes lang yan o 10 minutes lang yan, kailangan kung ano yung ginawa natin sa isang oras, na ibinigay natin yung lahat natin, dapat kung paano din yung maikli lang, ganun din ang ibigay natin para mas magandang tignan. Nawa po, samahan niyo po akong tumayo at basahin po natin ang mensahe ngayong araw na ito. Dito po sa Proverbs chapter 31 to 10. Mahirap makikita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. At meron po siyang kasunod dito po sa 31. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang maganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay papupurihin ng balana. Nawa po, tinatawagan ko na po ang ating pambugad na panalangin.
Hallelujah. Dugutan po, manalangin tayo. Hallelujah. Igpaming may payaking sabla. Inglagyo na po ning kay kayong mga bus, ning kay kaming Ginoong Yesus. Ngayon ka orasan ay tiig, bang banal lalapit kayo mitong kapapanlub, yung banal yung harapan, Ginoong Diyos. Oren ni puring kay kaming puso, din kay kaming kaisipan, Ginoong Diyos. Igbang banal na naman po nga kakitsungay mga tula, karing pusong deti, karing kaisipan na reti, Ginoong. Ingaduan making panalangin ngayon yung oras ay iti. Wasan nyo kaya putulinisan kaya banal ng daya, kaya kaming Ginoong Yesus. Bang maging katanggap-tanggap po, hindi kaming panalangin ngayon yung kaorasan na iti. Muling sinabi yung Ginoong Diyos, yung panalangin ng taong matulit, miras king kaya kong harapan mo. Dapat yung panalangin kasalanan, ay matatanggap yung harapan ng Diyos. Salamat, tigpambanaan ngayon yung kaorasan na iti, panwalan mi. Petawaran nyo na kami, lininis sinupurin kaya kami puso. Malaya kayo pong manyawad, kaya kami pamangailangan at yung pamanalangin mi ngayon yung oras iti. Salamat po king kaya kong lugot. Karing kaya kong biyaya, kapag kalibyo karimbalang metong kaya kami. Imo kaya po pagkulangan Ginoong Diyos. Hingkay kaming pamibiyebye. Salamat, hingkay ganaganang iti. Panuwalan mi, Ginoong Diyos, maliban nala kami kay kayo, na anuman po wala kayong agawa. Mulingi kayo po, yung tatalan ka rin kaya kaming biye. Salamat, igmamanal ngayon yung kaorasan na iti at hingkay po kayo. Katunayan na po, Ginoong Diyos, yung kasigasigan mi, yung pamagsamba. Muling iti ang adwan mo kay kami, emi at itikusan ng Aldonin Domingo. Salamat po ngayon yung kaorasan na iti, Ginoo. May kasamba kami. Paintulot yung ngayon yung oras iti at kami ngayon. Kala kami kong aliwang lugar. Anong lugar rin? Para kaya ka yung gagawan ni. Salamat po ngayon yung oras iti, Ginoong Diyos. Pasalamat kayo muna po ngayon yung oras iti. Huling yung kalakasan, pagkalubluya kami. Miras kayo nga lang nano naman kyung lugar iti. Para sa banda kayo, puriyan at dakilahan kaya kami hindi. Salamat, tigpang banal. Yan yung oras iti, panalangin mi po kaya kaming gawain. Tigpang banal, yan yung kaoras iti, ngadwan mi po king panalangin, sentrular kaya kaming puso. Karing kaya kang banal na salita, madala na po kaya kami ng malugot ng pastor. Pimpangayat chumiketi Ginoo, ikamoy mi puri at mi parangalan. Huling panwalan mi Ginoo Diyos. Yaing kaburian mo para kaya kami. Ikpang banal, dakal pong dakal salamat. Dinan mo kayang kabyas na namanibatan kaya kayo Ginoo. Bangkanita Ginoo Diyos, say nagkapuwaday nanumang tukso. Bangkanita Ginoo Diyos, laro na kong adakila, parangalan, hindi kami hindi. Salamat, tigpang banal, yan yung kaorasan na iti. Yan yung kaorasan na iti, Ginong Diyos. Iti mumuring kaya kaming puso, kaya kang banal na salita. Bangganita, Ginong Diyos, ding salitang deti, ilang pagkabiyay, may kabangati kami, tingyato iti. Salamat po, Ginoo, panalangin mo na po. Yan yung oras ay tiring kaya kang gamitan, kaya bulot ng pulpito. Di na nyo pong kabyas na namanibatan kaya kayo. Ding titigtig ka rin instrumento Ginong Diyos. Ding dadalit, mamamiyasam nyo king manal mong harapan mo. Di na nyo pong kabyas na. Bangganita Ginoo, laro na po nga patula. Ngayon yung oras ay iti. Ngayon yung oras ay iti, Ginong Diyos, pasalamat kami. Pingegan-agan ang biyayang pagkalog mo kaya kami. Kapilan mang Ginong Diyos, manibat ng tinggap dako kaya kami hindi. Kaya nag-emeli galig. At mika biya kaming masaya, kaya kami biya. Salamat, tigpang banal. Ngayon yung oras ay tingi, ganang iti pa, salamat nga kaya ko. Mulingi kayong gagawa, kaya kami biya. Kabang ati kami, kaya nga iti. Ngayon yung oras ay tingi ng Diyos, panalangin niya naman po.
Yung magdala, king kay kong minsay, king kay kong malugod na pastor. Di na niya pong kabyas na namani batang kay kayo. Bangganita ginong Diyos. Ding salitang di, ting nandaman mi manmatking kayang asay. Mitay mula ka rin kay puso. At kaisipan ginong Diyos. Ding salita mo. Salamat, ting mabanal, dakal pong tasakal. Salamat. Tingigan-nagan itigin ng Diyos sa kayang panalangin. Adwan mi nga po, king kay kong bugtungin ako. King kay kaming ginong Yesus sa taga Nazaret. Kambiyan na po, king kay kong banal na Espiritu. Amamatula ka rin kay kayang puso. Itingan po kaya akong samot na langit. Amen. And amen. Sige po, malakas na palakpak po para kay Lord. Amen po. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Kayo po ay napakagandang example po ng pag-ibig. Amen. Amen. Ayan po, no? So, again po, sabi nga po kanina nung ating MC, di pwedeng-pwede na. Dapat po, ibigay po natin yung the best. Amen po. Para kay Lord, dahil siya, ibinigay po niya yung the best na regalo para sa atin. Yun po ay si Jesus. Amen po. Amen. Magkaroon ka man ng lahat ng bagay sa mundo kung wala kang Jesus sa buhay mo, bali wala po yan, kapatid. Amen po. Kaya sa umaga po ito, tayo magdiwang, tayo magpuri, tayo sumamba sa ating Diyos. Amen po. Sabi po ng ating awitin, habang buhay, papupurihan ka. Habang tayo'y buhay, habang tayo'y may lakas, purihin natin ang Diyos. Amen po. Hallelujah. And as we sing this song, kung kaya po nating umikot, let's greet po yung ating mga kapatid. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Sige po, tayo sumayaw.
church. Let's celebrate the love of Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. We love you, O God, because you first love us. Amen po. Nasasabi po natin na mahal natin ang Diyos dahil una po siyang umibig sa atin. Hallelujah. Amen. Let's continue to worship Him. Lord, fill this place, O God, with your presence, O God. Huwag po natin hayaan na malampasan po natin yung pagkakataon na makatagpo natin si Jesus sa umagang ito. Amen po. Hallelujah. Iwan po muna natin lahat ng alalahanin natin at tayo po ay magpakumbaba at lumapit sa paanan ni Jesus. Church, this morning magkaisa tayo. Purihin, sambahin ang Diyos. Tayo po ay magpakumbaba sa kanyang harapan. Let's bow down at the feet of Jesus. Because in His name, sa kanyang pangalan, walang mahirap. Hallelujah. Sige po, let's feel the presence of God. Hallelujah. Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitin. Hallelujah, Lord Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Come on, church. Ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Come on, church. Walang mahirap sa'yo. Sing it from your heart. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah, Lord. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Let's sing this once again. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Enjoy the presence of the Lord. Ni minsan na hindi na kulang. You are faithful, O God. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
step in this place. Hallelujah! Ikaw ang Panginoon. Holy Spirit, we worship you. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa po, awitin natin. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Ang aming buhay, Panginoon, ay sa'yo lamang. Huwag kang matakot, kapatid. Ang buhay natin na kay Jesus ay ligtas. Hallelujah! Italaga po natin ang ating mga buhay sa Panginoon. At sabay-sabay po natin itong awitin. Bawat araw ko ay hawak mo, Panginoon. Hindi ako matatakot. Hindi ako mangangamba ano man ang aking harapin. Hallelujah! Come on, church. Hallelujah, Jesus. Let's sing this once again. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Let's sing it again. Bawat araw ko ay hawak mo. Come on, church. Di magangamba sa piling mo. Hallelujah. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo. Magtiwala sa Diyos. Di magangamba sa piling Huwag kang matakot. Huwag mangamba. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa po ating awitin. Walang imposible sa'yo. Paniwalaan mo ito, kapatid. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hallelujah, Lord. Worship, oh God. Worship, church. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sapagkat siya lamang ang tunay na Diyos. Hallelujah. Why don't we sing a song of praise and thanksgiving? Hallelujah. Hayaan
Hayaan mo na lumabas sa iyong bibig ang iyong papuri at pagsamba sa Kanya. Huwag nating ipagkait at ibigay ang the best praise and worship sa Kanya. Everybody, let's say, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord, for everything! Oh! We just want to thank you, Lord, sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila mo. Come on, church, just enjoy the presence of the living God. Oh! Holy Spirit! Hallelujah! Awitin natin ito. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Let's sing this once again. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Napakadakila mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi kami mahihiya, Panginoon, na ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kakadakila sa aming mga buhay. Kung gaano kakatapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Kung sino ang tunay na Diyos na siyang bumubuhay at nagkakaloob ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming Diyos. Wala nang iba pa, Panginoon. Wala nang iba pa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa napakasarap na umagang ito, Panginoon. At ang aming dalangin, O God, nawa, Panginoon, napangiti ka namin, O God. Napangiti ka namin, O God. Lord, tulungan mo kami na maging matatag at magpakatatag, Panginoon, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Thank you, Lord, for your presence this morning. Kaya't sa oras na ito, Lord, tanging sa iyo lamang namin ibinabalik ang the best na papuri, Panginoon, ang pagsamba, Panginoon, pasasalamat, Panginoon, tanging sa iyo lamang. And everybody say, Amen! Bigay niyo po natin ang malakas na palakpakan, Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago po ako mag-pray sa mga offering. Salamat po pala may nag-ano na dun sa ano. Mahirap po kasing gawin yung tatlo yung trabaho ng isang tao. Tapos isa lang yung gumagawa. Mahirap kung sabay-sabay eh. Salamat po pala. Nawa po, samahan niyo po ako't yumukot manalangin. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon, nandito po kaming lahat. Sa araw na ito, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa araw-araw na inyong paggabay sa amin, sa mga biyaya, pagtulong niyo po sa amin kapag kami nahihirapan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, anuman po pagkakamali, pagkakasalang aming nagawa, Panginoon. Nawa po, turuan niyo po kami para malaman po namin ang tama. Para magawa po namin ito ng tama, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakamaling ito, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito, Panginoon. Nawa po, maging tulong ito sa aming simbahan.
Nawa rin po, Panginoon, ang mga magkakaloob, Panginoon. Kayo po ang laging gumabay sa kanila. Mag-ingat sa kanila, Panginoon. Biyayaan niyo po sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, patuloy po niyo kaming ilayo sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Kasama po ng aming mga pamilyang nasa aming mga tahanan at sa ibang bansa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Wala muna daw pong testimony dahil siguro sa piyesta. Binibigay ko na po kay Pastor. Thank you, mga musician. Salamat sa inyong pagtugtog. Udigo. Siyempre, tinitingnan ko. Minsan po, napapansin ninyo, ang galing ni Pastor, diretso hindi man parang memoryado ng Biblia. Na ano, ating kong kudigo, mayroon akong kudigo sa harap. Hindi lang ninyo alam. Kumusta po kayo, mga kapatid? Okay lang po ba kayo? Anyways, nabanggit ni Bro Jonathan na dahil sa piyesta. Narantula rin kapatid. Maraming testimony nga. Pero actually po sa akin po may dahilan. Sabihan ko pong totoo. Sabihan kong totoo ito. Makahaba po yung mensahe ngayon nga ba kayo ninyo. Makahaba. So, mahaba. Baka hindi naintindihan ni Bro Glenn, no? Yung Bro Glenn. sa kay Ilocano ko yan. Ilocano. So, praise God. So, atintahan mo pong bayong atin ngayon. Siyempre. Ayoko pong palampasin ang oras na ito. Katulad ng practice time mo. Salamat po sa kay Apo Lita. Siya po yung kasangkapan para maimbita niya yung kanyang apo. And then si Apong Meli, kasama din niya yung kanyang mga apo. At sa pagkakaalam ko po ay fresh yan from Adir County. Ay, ibang bansa ba o ano? Maynila. Maynila. Okay. Bago tayo mag-umpisa po sa ating sa mensahe ngayong umagang ito, inaanyayahan ko po kayo, hindi kayo, ipag-pray ko kayo. Si Apong Lita po ay kakasamahin niya yung kanyang apo na pupunta po dito. Yung bago, yung first time, kayo po, sige, huwag kayong mahiya. Apong Meli, kayo po, Kenny, kayo po, ipag-pray ko po kayo. Amen and amen. So, praise God. Sipan po ninyo, yan yung apo ni Apong Meli. Kanino po kayo, kasi anak kay Roxanne. Sipan mo O yung isang nag-base, nagdalaga noon na matangkad, na nag-base din siya. Oo, hindi na siguro ninyo gaano naalaala. Ay, ito na yung ikay nga ba?
Oh, praise God. So, ipagpipray ko kayo. Anak, kinig ka, anak, huwag kang mahiya. Si, nahiya siya. Okay, kinig ka. Ipagpipray ko kayo. Sige, kinig kayo. Sige. Okay. Okay lang po ba? Hindi, huwag kayong mabigat ang paa. Tumayo tayo mga kapatid. Ipagpipray natin ng mga bata. Hallelujah, Jesus. At siyempre, ipapanalangin ko kayo ng panalangin pagtanggap sa Panginoon. Marahil hindi pa ninyo gaano naunawaan ito mga anak. Pero naniniwala ako, kung kayo ay magpapatuloy sa Panginoon, darating ang panahon sasabihin nyo, salamat Panginoon. Merong isang araw, ipinag-pray kami ni Pastor sa loob ng simbahan. Tinanggap ka namin bilang aming Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. Mga anak, sundan niyo ako sa panalangin na ito. At sa kung sino man po na gusto ring sumunod sa panalangin ito, hindi ko po kayo pinipigilan. Banggitin po niyo ito ng taos puso. Gawin niyo yung sariling panalangin. Kapag ginawa niyo ito, i-bless kayo ng Panginoon. Sundan niyo ako sa panalangin, Panginoong Jesus. Ulitin po natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso at dalangin ko, maghari ka. Patawarin mo ang lahat ng aking mga kasalanan at isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang mananalangin, Ama, sa oras na ito. Salamat po sa mga kapatid, anak na kung saan ngayong umaga tinanggap kanila, Panginoon, bilang kanila kang tagapagligtas. At sa mga iba pa, Panginoon, na sumunod sa panalangin na ito, bless them. Pagpalain mo po sila. At salamat din po sa mga lola na ito, Panginoon, na nag-anyaya sa kanilang mga apo na dumalo sa pagtitipong ito. At hindi sila nagkamali, Panginoon, sapagkat ito ay napakahalaga. Ito ay biyaya na makilala ka bilang Panginoon at pagligtas ng kanyang buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga lolang ito. Pagpalain mo po ang mga kapatid na ito na tumanggap sa iyo. At binubukod na po namin, Panginoon, na pinapanalangin ang mensahe na may papahayag ngayong umaga nito. Pagpalain po ninyo, Panginoon, na maging pagkain ng aming pong mga espiritual na buhay. Magamit po namin ito sa aming pong patuloy na paglilingkod sa iyo. Ako po na lingkod mo, patunay ikaw ang matanyag, ikaw ang maparangalan sa mga salita, pangaral na yung mapapahayag ngayong umagang ito. Sa iyong kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at pagsamba sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming sama sa panalangin. And everybody say, Amen. God bless po. Salamat mga anak. God bless. God bless po. And congratulations. Amen. Praise God. Hallelujah. Sana po ay linggo-linggo ay mayroon tayong naipapanalangin katulad nito. Amen. Napakasaya po. Linggo-linggo na sino kaya ang lolo, lola o kapatid, kaibigan na muling magdadala sa Panginoon sa susunod na linggo. Bigyan ko kayo ng hamon mula sa araw na ito. Mag-isip na po tayo kung sino po yung iimbitahin po natin sa gawain ng Panginoon. Amen po. Yung mga kabataan, yung mga barkada ninyo, no? Dalhin nyo sila sa gawain ng ating Panginoon. Kumusta po yung mga musician natin? Okay rin na kasi? Ayaw, dito. Okay, ayun sila, papay-pay. Yung iba po ay medyo nabawas ng konti ng ilang kabataan sapagkat nagtuturo po sila sa mga kids dun sa likod. Medyo masikip po yung di po. Tuloy nangangarap ako sa lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon at dumating yung panahon na second floor natin ini
Parang nag-isip kayo ni po. Imposible yata yung sinasabi mga pastor. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Tandaan ninyo ang araw na ito, May 10, Mother's Day. Binanggit ni Pastor. Darating ang panahon, masi-second floor ito. Malay natin, itong nasa baba, Sunday school room na lang. Mayroong isang napakagandang hagdanan doon, no? Papakyat dito sa taas. Mas mahaba. No? Kasi hanggang doon na sa ano, yung pinaka-pulpito noon ay ano na, ay ah, dito pinakamataas ay ito na, Sunday school. Magkakarga na po siguro ng ano ng mahigit 200 siguro ito. So pag-pray po natin, sabi ng isang kapatid, hindi basta buhatin na lang natin ito. Sabi ng iba, bibili na tayo ng ano, mas maluwang, sabi. Yung wala pa, halimbawa. Second po natin. Pwede. Sa Panginoon daw ay wala pong imposible. Amen. Sige, praise God. Hallelujah. Tandaan po niyo itong araw na ito. That is my declaration. May 10, no? 2026. Ano yun? 2027. Umpisa na natin ang building. Oh. Hindi po nakakatawa yon. Okay. So, ngayong umaga pong ito ay Mother's Day. Yan. Sabi nyo, piyesta ngayon, hindi sila makakain. Kinakatsawan nila si Madam Ayon, yung pa si Madam Aydin. Piyesta ni na Madam Aydin ngayon eh. Sinabi ng iba, hindi dadalo si Madam Aydin. Ayan yung Madam Aydin. Kasi po, mas masarap ang salita ng Panginoon. Amen! Praise God. Alam po nyo, sa Biblia, kanina lang, nagbalik tanaw lang ako sa mga binabasa natin. Sa Ecclesiasticus chapter 7 verse 29. Ito lamang ang natitiyak ko, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-ano mga bagay. So, dagdagan ko po yung sinabi kanina ni Bro Jonathan. Salamat. Ayun ating tampong bayong operator ka rin. Kasi tampol ko. Yun. Si Gab. At sinamahan ko ni Bro Brian. Chumo naman ka rin. Okay, praise God. Si Gabo. Di ba? Siya yung ngayon. Operator po natin sa ating pong sa kanta. No? At siyempre po dito po sa ating outline. Pangkanita, kantang kudigo. Halimbawa, nag-take note po kayo. Simple lang naman po yung kudigo po natin. Kukuha na po natin yan. Okay. Darako na po tayo sa mensahe ngayong umagang ito. Dalawa yung ating pong pinaka-teksto dito po sa Proverbs chapter 31 verse 10. And then tatalon po tayo. Then if you have Bible, brother and sister, maganda po, nabasahin po natin yan. Yung buong nilalaman po ng Proverbs chapter 31, verse 10 po, up to 31. Napakaganda po. Napakaganda po ng mga verse na yan. So, ngayon po ay ang babasahin ko lamang po sa inyo ay nito pong verse 10 tsaka 31. Sabi po, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. And 31, silang naman po yung basahin natin. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Wow, dagdag ng Diyos ang pagpapala po sa mga talatang nabasa po natin. Sa pagkaka-English po, doon po sa verse 10, hindi ko na lang po nilagay dyan, sasalin po ng tinatawag na CEV. Nung ibig sabihin ng CEV na yan, Pastor Doms, ito po yung tinatawag na Contemporary English Version. Na ang sabi, a truly good wife. Ulitin ko, a truly good wife, is the most precious
treasure a man can find. Kaya po ang pamagat po natin sa mensahe ngayong umagang ito, siyempre, Mother's Day nga po eh. Sabi natin, a godly mother is a treasure. Oo. Kayamanan. Kayamanan daw. Kayamanan. Alam po nyo, ang sabi po, balana. Napansin po ba natin yung balana? Medyo may pagkamalalim ano po. Basahin lang natin. Ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Ano pong purihin sa banta? Bahala na daw. Adi po. Po makantitita. Ang ibig pong sabihin, lahat ng tao. Amen po. Ito po yung ibig sabihin nun. Ang babaeng may takot sa Diyos ay hindi lang pinupuri ng pamilya. Opo. Kundi kinikilala, nirerespeto at pinapahalagaan ng maraming tao. Ito tayo pong sabihan ng balana. Maraming tao. Amen po. So, naging malinaw ba? Magkasakit pong magsalita. Medyo, ano po, nawala yung singaw pero nahirapang magsalita. Pero siyempre, pipilitin natin. Alam po nyo, mga magulang at mga kapatid, sa Bible po, may mga naging halimbawa na kung saan ay mga babae na makikita natin na wow, talagang hahanga ka sa kanilang mga halimbawa. No? Siyempre, meron din naman pong mga babae na yung bagang parang kung titignan mo yung kanilang mga buhay, babala. Parang nagbibigay ng babala. Ano po? Ilan po sa mga babaeng ito na makikita natin na sa Bible, talaga namang nagbigay po sila ng magagandang bagay. Ano po? Unang-una na po, good example. Unang-una na po dyan, siyempre, Mary. Si Mary. Sinong Mary? Maraming Mary dyan sa Biblia, Pastor. Yung mga Mary na hindi ko nabanggit, maganda rin yung kanilang ginawa. Pero, ang binabanggit kong Mary sa aking kudigo, ay yung pong ina ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po masabi po natin na si Mary ay hindi matatawaran yung kanyang katapatan at magandang tularan ng mga babae sa ating pong kapanahunan. Si Mary po ay siya po ay mapagpakumbaba sa Diyos. Paano natin nasabi na siya ay mapagpakumbaba sa Diyos? Sapagkat nung kausapin siya ng anghel ng Panginoon at kanyang sabihin ng ganito, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Ibig sabihin po, nagpapakumbaba ba siya? Nagpapakumbaba, pinasakop po niya ang kanyang buhay sa atin. Siyempre po, nandyan si Ruth. Kilala pa po ba natin si Ruth? Di po si Sister Ruth, ano ko na si Sister Ruth? Ano yan? Taruk yan. Nalo ko siyang apelido ni Ruth sa Bible, no? David na lang. Lola ni David. Si Ruth, tapat at mapagmahal sa pamilya. Biyanan niya, talaga naman. Grabe. Si Hannah, babaeng mapanalanginin at nagtitiwala sa Diyos. Si Hannah po. And then, pang-apat, si Esther. Matapang na ginamit ng Diyos para iligtas ang bayan. At syempre po, nandyan si Deborah, leader na may pananampalataya at yung karunungan. And then, makikita natin din ang babae sa Biblia na si Mary Magdalene. Ano po? Na taga Magda. Actually po, hindi po apelido yan. Lugar po yan, yung Magdalene. Mary na taga Magda.
binagong buhay at naging tapat kay Jesus. At syempre si Elizabeth, no? Nanatiling tapat kahit mahirap ang sitwasyon. Then si Ana, kilala ba si Ana? Ito yung babaeng laging nananalangin, yung nanirahan na sa templo. Hindi humiwalay sa pananalangin at pagsamba. Siyempre, nandyan din po si Marta. Ano kasi ang karakter ni Marta? Masipag. Tama po. Masipag po si Marta. Ano po, wag po ninyong ismulin. Ano po, naakusahan lang si Marta, ano po, because of the, doon po sa kanyang, yung tinatawag na layunin, his purpose. Ano po, masipag po siya. Sana ganun din po tayo. And then si Maria na kapatid din na inuuna ang pakikinig sa Panginoon. Kagaya po ninyo. Okay. And then, nandyan din po si Sister Lydia. Hindi po yung asawa ni si Brother Endring po. Sa Acts din po ito, si Lydia. Ginamit ang kabuhayan para suportahan ang gawain ng Diyos. Nandyan po si Dorcas, kilala sa pagtulong at paggawa ng mabuti. Sino pa, Pastor? Nandyan si Priscilla, katuwang sa ministry at pagtuturo. Si Luis at saka si Eunice. Sino kasi ang mga ito? Si Eunice. Yung pong lola po ni Timothy. Meron akong narinig na Timothy. Si Juana at saka si Susana. Sino kasi itong Juana na ito at saka si Susana? Sige nga, magbigay ako ng jacket. Ano po? Ay, mali. Ano pa? Sige pa. Take chance. Wala na? Sayang yung jacket. Luke chapter 8 verse 1 to 3. Tignan ko sa mga Bible. Hindi ko binanggit kasi doon. Tignan sa mga Bible. Sa Luke chapter 8 verse 1 to 3. Si Juana po at saka si Susana, sila po yung supporter ng ating Panginoong Jesucristo. Yung nagbigay ng kanilang, yung ari-arian nila. Sila yung gumastos sa pangangailangan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga alagad habang sila ay nagmi-ministeryo. Mga supporter ng ating Panginoong Jesucristo, mga babae. Makwantala siguro rin eh. Actually po si Juana, kung papansinin po yung sa inyong mga Biblia, sa Luke chapter 8 verse 1 to 3, makikita po natin na si Juana po dito, siya yung asawa ng katiwala ni Herodes na tumulong sa ministry ni Jesus. Supporter ng ating Panginoon sa Kristo, babae. Kaya, kahanga-hanga po mga babae. Palakpakan natin yung mga babae. Oh, hallelujah. Hallelujah. At syempre po, sabi ko kanina, kung mayroong mga mabubuti, mayroon naman pong babala. Ano po? Syempre, pangunahan po dyan si Eve. Muna binabanggit ni Brother Jonathan yung salitang kasi, evil, kasi, sinasabi ni Brother Jonathan, yung pagkabanggit niya kasi sa English, Abel pala, at saka kay, Cain. Medyo, si Cain at saka si Abel. Siyempre, sa English kasi yun. So, ito yung kanilang ina. Ano po? Si Eve. Eve naman. Ano po? Anong masama doon? Paso siya ng pinanggalingan. Siyempre, hindi natin maano yun. Siya yung ama o ina ng lahat. Ano po? Si Eva. Pero yung halimbawa kasi na nangyari, yung pong punto na nadaya. Ano po? Yung, kumbaga, tukso, sumaway sa Diyos. Kaya nga, sabi ko po, ay huwag tayong padaya. No? Huwag tayong patukso. Huwag tayong pasuway. Amen po.
And then, yung sinabi natin nakarang linggo, si Lot, yung asawa ni Lot, yung asawa po niya, yung lumingon. Ay, sino asawa ni Raya? Nukon, aliwa naman po yun eh, aliwa naman po. Oh, parang mayroong mga nagkakadugtong-dugtong Lot's wife, linaway keng gulot. Yun po. So, anong nangyari sa kanya? Naging aliging asin. At syempre po, nandyan po si Delilah. Sino kasi si Delilah? Delilah? Siya po yung nagtaksil kay Samson. Uh, because of love. No po. Then, ito po yung matindi, si Jezebel. Sa Kings po ito, ginamit ang impluensya sa kasamaan. Si Sapira. Sino kasi si Sapira? Kilala niyo si Sapira? Saan mababasa Sapira. Axe. Tip axe. Kalinguan nyo. Sayang yung jacket. Chapter 5. Yung nakipagkasundo sa asawa niya na ito lang ba ang pagbilhan ninyo ng lupa? Yun. Yung namatay. Nako, si Sapira. Yung nagkasabwat sila sa pagsisinungaling ng kanyang asawa. And then, siyempre, nandyan si Herodias. Yung nagtanim ng galit at paghiganti. Ano kasing pinagawa ni Herodias sa kanyang anak? Yung makita yung ulo ni tama. Juan at tagapagbautismo. Sayang, wala na. Kanina sana. Nilagay sa plato yung ulo ni Juan at tagapagbautismo. Pinugutan po si Juan tagapagbautismo. Nilagay sa plato. Kaya ano din yon yung punto na si Herodes kasi sumumpa siya. Sabi, nagsayaw kasi yung anak niya eh. Sabi niya, sige Ana, nalugod kasi siya eh. Hingin mo ang gusto mong hingin, Ana. Bibigay ko sa'yo. Hiningi yung ulo ni Juan Bautista. Wala siya nakakarapat kasi nangako siya. Kaya sa atin din, being a Christian, huwag tayong mangako kung hindi natin magagawa. Amen po. Tapat siya. Siyempre, nandyan po si Potiphar, wife. Yung asawa ni Potiphar na kung saan ay nagtangkang akitin si Jose. At siyempre, nagsalita po ng kasinungalingan patungkol po kay Jose. Kaya si Jose po, nabilanggo ng maraming taon. At salamat naman, muli po siyang itinaas ng ating pong Panginoon. So, yan lamang ang mga ilan sa mga babae sa Bible na kung saan ay makikita po natin na talaga namang kahangahangang tularan at siyempre yung nabanggit ko pong huli ay babala rin na huwag po nating tularan. Sabi po natin sa ating pamagat, a godly mother is a treasure. Kayamanan daw. Binanggit pa yung salitang precious. So, kapatid, pakiramdaman mo ito. Pakinggan po natin na mabuti. Minsan po, marami pong namamali po dito. Ano po? Kasi, pinag-uusapan yung kayamanan. Minsan po, kapag sinabing kayamanan, madalas, pera agad ang nasa isip ng tao. Tama, mali? Tama, no? Pera agad yung naisip. Pera, magandang buhay, malaking sweldo, maraming ari-arian, etc., etc., etc. Pero alam po nyo, mga kapatid, ayon sa Bible, sa mga salita po ng ating pong Panginoon, may mas mahalagang kayamanan kaysa pera. Amen. At isa roon ay ang isang inang may takot sa Panginoon. Amen. Parang hindi kayo kumbinsido. Palapakan natin ang mga nanay. Dahil ang makadiyos na ina, hindi lang naghahanda ng pagkain. Binanggit ko po yung salitang makadiyos niyo po. May takot sa Panginoon.
nagtuturo rin ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga may tanong po dito eh. Habang pinapalaki natin ang ating mga anak, o mga nanay, para sa inyo po ito, ah, napapalapit din ba sila sa Diyos? Oo, sa isipan na lang niyo sasagutin niya. Maaring, parang hindi ah. Maaring sinasabi mo naman, oh, siyempre naman, pastor. Dahil alam po niyo, kung minsan kasi, nangyayari po, kumpleto ang pagkain sa mesa. Ano po? Pero kulang yung spiritual. Ano po? Laging may baon ang anak. Hindi siyempre, naghahanda yan ang nanay. Pero walang baon na salita ng Diyos. Yan sa atin dito ang nagsasabi na, anak, ito yung aking Bible verse na sa iyo ngayong araw na ito. Okay lang ba yung pandinig ninyo sa aking boss? Hindi nasasaktan ng taingan nyo? Okay lang po. Okay lang. Sabi niya, po, masasaktan ka yung tainga. Kasi parang mataling. Kumpleto sa pangangailangan sa bahay, pero kulang sa spiritual. Maraming oras sa trabaho at ibang bagay, pero halos walang oras kay Lord. Pero ito po yung maganda, kapatid. Pakiramdaman po niyo. Salamat sa Panginoon. Hindi niya hinihingi yung perfect na ina. Ang hinahanap niya ay isang pusong marurong lumapit sa kanya, hindi sumusuko sa pananampalataya, at handang umakay sa pamilya, papalapit sa Diyos. Amen po. Ito po yung maganda. Ano po? Ito yung maganda. Dahil ang isang makadiyos na ina ay tunay na kayamanan ng tahanan. Muli nga pong palapakan natin ang mga nanay natin. Kayamanan po mga nanay. Siyempre po, tawag nito, pagbigyan na natin sila. Malapit na po tayo naman, mga tatay. Hello? Nandyan po ba kayo, mga tatay? Gab, anak ko, first point na tayo. Ano kasi sinasabi natin sa pinaka-first point natin ito? Sabi po natin, leads her family to God. Yan. Bakit sinabing precious? Kayamanan. Ang isa pong ina na masasabi natin na kayamanan ay yung pong inaakay ang pamilya patungo sa Diyos. Amen po. Kaya nga sabi natin, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po yung nanay na nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Hindi lamang siya, sabi natin sa introduction natin kanina, hindi lamang naghahanda ng pagkain. Nangangaral din. At nagtuturo ng salita ng Panginoon. Speaking of nagtuturo, yan sabi nga natin sa Deuteronomy, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Alin ang binabanggit ng aklat na ituro? Ang salita po ng Panginoon. Nakakalungkot nga lamang kung minsan may mga nanay. Sabi ng ikaw yun. Opo, may mga nanay na laging nagpapaalaala. Tapos mo na ba yung assignment mo? Nagawa mo na ba yung dapat mong gawin? Lagi pong nagpapaalaala. Siyempre nanay yan eh. Pero, ewan ko po kung ganito kayo. Bihira po yung mga nanay na nagsasabi, anak, nagbasa ka na ba ng Bible mo? Nagpray ka na ba? Kapatid,
Hindi sapat na maturuan ang anak na maging matalino. Siyempre po, okay lang din naman. Maganda po yon. Yung maturuan ng mga anak po natin na maging matalino. Pero kailangan ding maturuan sila na kumilala. O wag natin kalimutan na turuan din sila na kumilala sa ating Panginoon. Amen. Minsan, bato-bato sa langit, mas kabisado pa ng anak ang TikTok trends kaysa mga pangako ng Diyos. Hello? Minsan, mas kabisado pa ang anak yung pong cellphone password kaysa yung mga, ano na kasi yung mensahe ng nakarang linggo? Nakakalimuan ko, pero ay nakakalimuan itang password na. Ano kasing mensahe ng nakarang linggo? Ano kasing pamagat? Ikaw nga dyan Bro Dom, Pastor Dom, sa kalimutan mo Ano na nga kasi? Salamat po sa 11 no turning back. So, sabi natin, pray for her family. Yung sa supporting natin, isang slide na. Sabi natin, a mother who prays for her family. Yung pong ipinapanalangin ang kanyang pamilya. Nagagawa po ba natin yon? Mga nanay, hamon po ito sa inyo. Na mahalaga po na ang ating pamilya ay ipinapanalangin natin, inilalapit natin sila sa Panginoon. Sa totoo lamang po, mga nanay natin na yan, hindi naman yung lakas, hindi sila malakas dahil malakas sila. Malakas ang mga yan sapagkat sila po'y nananalangin. Amen. Maraming laban ang pamilya na hindi kayang ayusin ng sermon, pero kayang baguhin ng panalangin. At yan ang ginagawa ng isang precious, yung kayamanan, yung nanay, na kung saan binanggit natin sa ating pamagat na kayamanan. May mga laban ang pamilya na hindi naayos ng yung nagsesermon. Kuminsan po, yung sermon kung minsan nangyayari na yung parang gumagatong, lalong napapalayo. Anong dapat natin gawin, Pastor? Di yung manalangin. Sinabi natin, yung inang ipinapanalangin ang pamilya. Ang nanay, sabi natin sa ating kudigo, ang nanay na marunong lumuhod sa Diyos ay malaking pagpapala sa tahanan. Amen po. Ang tanong po, yung mga nanay po dito, nananalangin naman po ba? Hindi kayo makapag-amen. Hello? Ayun po ang tama. Tayo po yung nananalangin. Isang slide na, inang nagiging halimbawa sa spiritual. Okay. Spiritual example. Halimbawa. Opo. Alam po niyo mga kapatid, natututo ang mga anak hindi lang sa naririnig, kundi sa nakikita. Matindi po ito. Mahirap pong sabihin, anak, lumapit ka kay Lord. Kung nakikita nilang tayo mismo ay malamig sa Diyos. Opo. Mas malakas po ang halimbawa kaysa sermon. Lagi nating binabanggit sa sermon natin sa dedication. Paghandog sa mga bata. Kung ano ang gusto mong maging ng iyong anak paglaki niya, dapat ikaw muna ang magpauna. Ang masakit po kung minsan, may mga nanay na ang galing magturo. Pero hindi ginagawa yung tinuturo. Pastor, nagsisermon ka yata.
Ay talagang po akong nagsesermon. Nagsesermon talaga ako. Opo. Nagpapaalala po sa mga nanay na nandito ngayon at saka makakarinig po ng pangaral na ito. Na nagsasabi kung ano ang gusto mong maging ng anak mo paglaki niya, dapat ikaw muna ang magpauna. Hello? Salamat po sa 11 amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ko nga, mahirap sabing anak, maglingkod ka kay Lord. Kung nakikita nilang tayo mismo ay walang gana sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Anak, gawin mo ito. Wala kang gana sa Panginoon. Baka nalatuti. Paano sila sumunod? Nagsisermon talaga si Pastor. Ayaw po, talagang nagsisermon ako. Nagpapaalala po ako na dapat ipakita natin na tayo nga yung nanay na gumagawa sa kung ano yung itinuturo. Amen? Number 2, pangalawa anak. Sabi po natin, persist in faith. Yung punto po na hindi sumusuko sa pananampalataya, yun po yung precious mother. Kayamanan, yung hindi sumusuko. Sa totoo lang po, ang dami naman pong mga pagsubok po sa mga nanay talaga. Ano po? Dami mga pagsubok. Pero, alam po ninyo, ibahin mo, kakaiba po. Kaya kung ikaw ito, yung ina na hindi sumusuko sa pananampalataya, kahit na kung minsan parang gusto mo nang sumuko, pero dahil nananampalataya ka sa Panginoon, sige pa rin. Ay, kapatid, kayamanan ka. Mother, isa kang precious. Sabi nga ng ikalawang Timothy 1:5, nalagay ko ba yon? Parang hindi ikalawang Timothy chapter 1 verse 5, hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina, natitiyak kung taglay mo pa. Ngayon, ang pananampalatayang iyon. Alam po niyo, si Lola Loida at saka si Eunice na ina po ni Timoteo, nagsilbi po itong halimbawa sa pananampalataya sa kanilang anak at apo. Baka kumusta po yung mga dyan, yung mga lola? Huwag muna yung mga lolo. Yung mga lola muna. Tayo po ba? Ikaw ba ay nagsisilbing halimbawa sa iyong apo? Na nakikita ba ang lakas ng iyong pananampalataya sa iyong apo? Kapag hindi pa, hindi pa naman huli. Magpasimula ka na. Ipakita mo na. Ipakita mo na yung pananampalataya na kung saan ay hindi lamang yung nagsasalita ka. Alam po ninyo, si Timoteo, grabe, pinuri siya ni pinuri siya ni Pablo at special mention po yung ama, yung lola at ina po ni Timoteo, binanggit na kung saan ipinapakita na yung pananampalataya ni Timoteo sa mga lola o sa lola at ina na ito nagmula. Nakakilala sa Panginoon si Timoteo because doon sa halimbawa ng Lola Loida at ni Eunice na kanyang ina. Faith. Kaya nga, sabi ni Pablo, natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Kapatid, isang hamon po ito sa atin ng mga magulang. Hindi lamang mga magulang,
binanggit ko na kanina, Lola, ipakita po natin ang tunay na pananampalataya. Yung pong pagtitiwala sa Diyos. Sabi ko nga, trusting God in hard times. Inang patuloy na nagtitiwala sa Diyos kahit mahirap. Amen. Sabi nga sa Psalm 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, sa iyo ako nagtitiwala. Amen. At iyon po ang tama. Ang sumulat po ng aklat po ng Psalm 56:3, ipinakita niya na kapag siya ay natatakot, nagtitiwala siya sa Panginoon. Kapatid, sisters, mga nanay at lola na nandito ngayon, dumadating ba yung punto na tayo natatakot? Nag-aalala? Magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po. Tiwala tayo sa Panginoon. Maraming nanay, lola ang tahimik na umiiyak gabi-gabi. Mga kabataan, mga apo, hindi mo lang alam. Ang lola mo, nanay mo, gabi-gabi, ipinagpipray ka sa Panginoon. Sila yung lola na lumalaban para sa iyo. Di mo alam, otang matudtud ka, galing ka sa kung saan-saan. Nandun si lola mo, nilelehans ka. Lord, bless mo ang apo kong ito. Bless mo ang anak kong ito. At kung ikaw ay nagbibisyo, pinapanalangin niya, Lord, mangyari nawa na mawala na ang bisyo ng apo ko. Mangyari nawa na mawala na ang bisyo ng anak ko. Yan si lola at nanay. Does not give up. Sa ikalawang slide na, does not give up in prayer. Hindi siya po nagsasawang manalangin. Alam na po natin yan, yung ating pong pray without ceasing ang natin yan. May mga panalangin tayo mga kapatid na hindi agad sinasagot. No? Pero hindi ibig sabihin na hindi nakikinig po ang Diyos sa atin. Ang Panginoon kapatid, wala tayong panalangin na hindi pinapakinggan ng ating Panginoon. Actually po, marami pong mga kwento, may mga anak na matigas ang ulo noon. Pero ngayon, ay naglilingkod na kay Lord dahil may inang hindi sumuko sa panalangin. Amen. Ulitin ko po, diin. Dahil may inang hindi sumuko sa panalangin. Dahil may lola na hindi sumuko sa panalangin. Umisip tayo ng konti. Mayroon ba tayong anak? Mayroon ba tayong apo na para bagang problema? Kapatid, huwag kang magsawa sa panalangin. Ako nga, tandang-tanda ko ito. Hinatid ako ng kumpare ng tatay ko sa bahay. Lasing ako eh. Hatid ako. Tapos yung pinupulbuhan ako ng nanay ko. Ito'y kwento na hindi pinagmamalaki. Actually po kinakahiya. Just to magbigay lang ako ng halimbawa upang lalong idin ito. No? Ang nanay ko, sabi niya, pinupulbuhan ako. Maliliw ko eh. Parang nakahiga ko na, parang yung bahay magbabaliktad. Kahit na anong gawin ko, wag mo akong gagalawin. Gusto ko na kamo. Kapag ginalaw ko kahit kunti lang, magbabaliktad ang bahay. Nakaka-relay yung mga nakakatanda dito, yung mga siguro. Kasi nadanasan din nila. Wag akong gagalaw. Pero sa paggaano niya sa akin ng nanay, habang inaayos niya ako, nililinisan niya ako, pinupunasan ako. Anak,
Kapilang ka kaya magbayo. Tanda ko yun. Naririnig ko yun. Hindi ko man narinig pero siguro kasama po yun. Hindi ko narinig ito eh. Baguhin kanawa ng Panginoon. Hindi ko pangarap maging pastor. Pero ito ngayon, ginagamit ako ng Panginoon. Meron akong buhay na hindi ikinakayang testimony. Pero binago tayo ng Panginoon sapagkat mayroong isang ina na hindi nagsawang manalangin. At maraming kwentong ganyan. Hindi maganda ang kanilang mga buhay. Pero dahil hindi nagsawa yung kanyang nanay na nanalangin, yung kanyang lola na nanalangin, ginagamit sila ng Panginoon. Kaya ang hamon ngayon, sa puntong ito, kapatid, huwag kang magsawa. Manalangin ka sa Panginoon. Amen. Faithful despite trials. Yung pong punto na tapat. Amen. Tapat yung nanay na ito sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Ito po yung precious mother. Kayamanan ng mga nanay. Kapag ka sa pamilya, mayroon ito, magpaltakol. Mayaman ka. Ay, sabi ko nga kanina, kayamanan, hindi lamang sa mga material na bagay. Ano po? Ito po yung tunay na kayamanan. Doon sa 34, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Ginamit po yung bagbag na puso. Ikaw ngayon yung nanay na talaga naman punong-puno ng pagsubok. Sabi, ginamit ng ang Psalm yung salitang bagbag na puso. Malapit sa kanila, sabi ng Panginoon. Amen. Kapatid, nais kitang i-encourage ngayong umagang ito. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Amen. Amen po. Actually po, sa totoo lang, pinapalakas tayo, sinusubok mga magulang. Ano po? Sometimes po, dumadaan tayo ng mga pagsubok. Ano ho? Mga magulang, mga nanay. At kung minsan nami-misinterpret natin, lalo akong nanghihina dito. Kapatid, alam po niyo, nais kong sabihin ito, gusto kong itama. Hindi po pinapahintulutan ng Panginoon Diyos ang isang pagsubok na, para pabagsakin tayo. Actually po, mga naranasan natin ng mga pagsubok sa buhay po natin. Especially po, ngayon Mother's Day sa mga nanay. Yung mga pagsubok yan na naranasan natin, na-encounter natin, hindi para pahinain ka, kundi para palakasin ka. Amen. Yung mga pagsubok po ng kakulangan, pagsubok ng, yung pang napapagod po tayo, problema sa pamilya, yung pong nasasaktan yung damdamin po natin, paraan yan ng Panginoon para lalo kang tumibay sa pananampalataya sa ating pong Panginoon. Amen po. Kaya nga, saludo po tayo sa mga nanay na kahit pagod po sila, nandyan pa rin sila na patuloy na nananalangin. Amen. Nananalangin nga ba talaga ang mga nanay? Hello? Kapag ka may problema, pastor, siyempre, alangan naman na hindi kami manalangin. Tama yun, mali. Mali po. Dapat, anumang kalagayan natin, okay o hindi, patuloy pong nananalangin. Last na tayo. Sabi mo, Pastor Doms, mahaba. Ayun po, medyo mabilis na eh. Medyo mabilis, ano. So, number 3. Isang slide, anak. Okay.
Ang sabi natin, inang may takot sa Panginoon, yung fears baga. Ay ito po yung mga magulang na binabanggit ng talata na kayamanan. Kaya yung supporting verse natin yan, hindi ko na ilagay yung pinaka-texto natin. Bagay alam na po ninyo. Ah, ah, ang sabi po natin sa beauty comes from God. Opo. Bakit mo naman naisingit yan, Pastor? Beauty comes from God. O yung pong ganda ay nagmumula sa Diyos. Yung ganda niya ay nagmumula sa Diyos. Sa talata po natin, kung babasahin, sabi niya, ang iyong ganda'y huwag maging sa kalagayang panlabas lamang, panis ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong hiyas at parang nagbago. Gintong hiyas. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos ninyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sabihin, huwag yung panlabas lang. Ano po? Kumbaga, nais ko pong idiin dito, ay yung pong pinakamaganda po dito, ay yung pong nanay na may takot sa Diyos. Yung po yung ganda. Amen po. Pinapayuhan ng sumulat ng Pedro na kung saan ang maging ganda niya sa halip, ay pagyamanin ninyo ang gandang natatago sa kaibuturan ng puso. Ang gandang walang kupas na likha ng mayumi at mahinhing diwa at lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Pastor Doms, ibang sabihin dito na hindi na kami magpapaganda. Ang sabi ko po dito, hindi masamang magpaganda. Ano po? Pero, mas mahalaga ang pusong makadiyos. Amen po. Hello, nandyan pa po ba tayo? Dapat maganda sa labas, maganda rin sa puso. Hindi po yung maganda sa labas, pangit naman doon sa puso. Ano po? Make-up. Alam po yung naalala po yung make-up. Palamuti. Sino mahiling mag-make-up dito? Mag-lipstick. Ako, minsan nagli-lipstick ako. Hindi, kapag ka nabibiyak po yung bibig ko. Na gano'n. Pero alam po nyo, yung lipstick, yung siguro alam na po ninyo ito. Sa mga hindi nakakaalam lang para sa inyo ito. Yung purpose po ng lipstick at saka yung kasi daw, make-up, saka yung eyebrow, upang talagang makitang buhay na buhay. Oo. Alam na ninyo, Kasi, kaya na-imbento po yung lipstick, make-up, eyebrow para sa mga patay. Nabigla kayo, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, siyempre. Yung mga iba hindi nag-react kasi alam na nila ito. Ayun pong dahilan. Yung mga artist talagang kaya yung mata, mini-make-upan niya, wow, parang buhay, parang natutulog lang, kasi nga because of make-up. Yan ang galing po ng mga Egyptian nung araw. Nalalang po yan na invento because of that. Amen po. Di ko naman sinasabi na huwag na kayong mag-make-up. Ano po? Pero yun po yung originality niyan. Opo, para maging parang buhay na buhay yung patay. Oh. So, kapatid, inulit ko po, hindi masamang magpaganda. Pero mas maganda po yung maganda ka na sa labas, maganda pa sa puso. Amen po. Palapakan natin ang Panginoon.
choices God over worldly things. Ano po natin, Kenny? O pinipili ang Diyos higit sa mga bagay ng mundo. Ano po? Ibig sabihin po, yung nanay na ito, kaya masasabing precious siya, nasasabing kayamanan siya, dahil inuuna niya yung mga pang-spiritual na bagay. Opo. Yung Matthew chapter 6, verse 33, nalam po natin yan. Inuuna niya ang Panginoon. At kapag kainuna mo ang Panginoon, yan o, may pangako. Ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sabi ng ating Panginoon. Yung iba binabaliktad Panginoon, kung i-bless po niyo ako, maglilingkod ako sa inyo. Ay, hindi ganun ang prinsipyo ng Panginoon. Prinsipyo ng Panginoon, maglingkod ka sa akin. Akong bahala sa iyo. Amen. So, kapatid, hindi natin may kakaila na napaka-busy ngayon ang mundong ginagalawan po natin. At ang nakakalungkot dyan, sometimes, nawawala yung oras kay Lord. Nawawala yung oras kay Lord. Minsan po, nakakalungkot nga dyan yung punto na, updated po ang mga tao sa social media. Pero, walang devotion kay Lord. May mga ilan nga po na alam kung kailan yung mga sale, yung mga murang bilihin. Alam. Sales, yung mga murang bilihin. Basta mayroon ng sale, okay na yun. Opo. Maging malapit tayo sa Diyos. Updated po tayo dapat sa salita ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng regular quiet time. Nanay, lola, teach the word of God. Amen? And then, last but not the least, okay lang po ba kayo? Parang okay rin, kala ko hindi natin matatapos. Sabi natin dyan, sa pinakahuli, a mother who leaves a godly legacy. Napakaganda po nito. Actually, mayroon akong sinalang guhitan dyan kinulong. Ito, medyo madalumdum kasi. Sabi natin dyan, pamana. Okay. Napakahalaga po niyan. Legacy. Pamana. Okay. Anong ibig mong sabihin dyan, Pastor Dons? May talata kasi tayo dyan. Yung pong Proverbs chapter 22 verse 6. Pakiramdaman mo ni kapatid. Ang sabi niya, turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki ay hindi niya ito lilimutin. Kapatid, ang pinakamagandang maiiwan ng isang ina ay hindi po bahay, bagamat kailangan siyempre. Hindi lang pera, bagamat kailangan. Kundi, ayun po, pananampalataya. Yun po yung dapat. Yun po yung pinakamahalaga dyan. Yun po ang pinakamahalagang pamana. Darating ang panahon, lilipas ang lahat. Pero ang anak na naturoang lumapit sa Diyos, dala niya iyan habang buhay. Amen. Yung kayamanan, yung bahay na ibinigay mo sa kanya, may iwan yun kung saan sa pupunta. Pero yung itinuro mo sa kanya, kailanman, hindi iyon mawawala. Dito na ako magtatapos. Mga kapatid, ang dakilang ina ay hindi yung perfect, kundi yung umaakay sa Diyos. Hindi sumusuko sa pananampalataya at may takot sa Panginoon. God bless you, mga nanay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Dakila kayo. Nagsermon tayo ngayong umagang ito tungkol sa mga nanay. Pero nice kung idiin
para sa inyong mga nanay. Kayamanan kayo. Amen. Ulitin ko lang yung Proverbs 31:10. A truly good wife is the most precious treasure a man can find. Kayamanan kayo, mga kapatid. Sa umagang ito, ewan ko po, parang mayroon pong inihanda ang mga leader po natin para sa mga nanay. Pero bago po siguro yun, inaanyayaan ko po yung mga nanay na nandito. No? Pumunta kayo dito sa Purida kayo pong pag-pray, kapatid. Po kayo, Marine. Kene po kayo, mga nanay. Lahat po ng mga nanay. May nakita po ako na nanay. Po kayo, Marine. Kene po kayo. Pagpreda kayo po. Pagpreda kayo po. Nais ko pong igawad ang bendisyon ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Okay. Parang lahat yata ng mga nanay walang naiwan. Sige po, kene po kayo. Okay, sige po. Praise God. Hallelujah. Kene po kayo. Sige po, sige po. Lahat po ba nandito na? Si Nanay Ani at saka rin Nanay Ani dami na bakit? Nandun si Nanay. Kene kayo. Walang sige, kene kayo. Lahat. Kasama po yung nanay to be. May mga kene kayo. Pag-pray na kayo. Okay. So, pwede po ninyong siguro po. Okay. Tumayo muna po tayong lahat. Tumayo po tayo. At siyempre po, itaas natin ang ating kamay sa ating pong mga nanay. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Katulad ng nabanggit ko kanina, mga nanay, precious kayo, kayamanan. So, sa oras na ito, gusto ko po kayong ipanalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umagang ito, araw ng mga nanay, inaalaala po namin sila. Gusto po namin silang ilapit sa iyo ngayong umagang ito. Kami ngayon ay sama-sama lumalapit sa iyo na may pusong punong-puno ng pasasalamat. Salamat po sa mga nanay na iyong ipinagkaloob sa amin. Nanay na walang sawang nag-aaruga. Nanay na nagsasakripisyo. Nanay na nagmamahal. Larawan ng iyong kabutihan. Panginoon, sa oras na ito, nananalangin po kami, pagpalain mo po sila, bendisyonan po ninyo ang kanilang mga buhay. Bigyan po ninyo sila ng kalakasan sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay at ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Panginoon, ngayong araw na ito, naway maramdaman nila na sila'y tunay na mahalaga, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi higit sa lahat sa iyong kaharian. Turuan mo rin kami, Panginoon, na suklian ang kanilang pagmamahal ng paggalang, pag-aaruga, at tapat na suporta. At sa lahat ng nanay na nahihirapan, minsan, dumadating yung punto na parang nawawalan ng pag-asa dahil sa mga pagsubok na kanilang nararanasan sa buhay. Panginoon, sa oras na ito, panalangin po namin, yakapin mo sila
ng iyong kapayapaan, ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon. I-bless mo po sila. Sa pangalan ni Jesus, ang dakilang halimbawa ng sakripisyo at pagmamahal. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Lahat po tayo mga kapatid ay magsabi ng Amen and Amen. God bless mga mother. Salamat po. Salamat. And nandito po yung Sister Auring. If na, parang Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Papuntahan natin sila dito. Papunta. Wala nang picture? Yung mga nanay po, take two po, take two. Total, wala pa namang alas 12. Take two po, mag-picture po kayo. Picture po yung mga nanay. Sige po, Kodak po sa mga nanay. Sige po, wag kayong maya. Sige po, ipipicturean na kayo. Sino pong taga-picture niyan? Okay. Brian. O sige po, pipicturean natin po yung mga mother natin. Kaya anak, dito kayo. Sige. Check, check. 1, 2. 1, 2, 3. Hey, Sige po, kung pwede pong umakyat yung iba, sige po, para mayroon tayong remembrance. Sige po, sige. O sige po. Ay. Dito na tayo. Okay, let's 1, 2, 3. Smile. And one more. Say Waki. Okay, palakpakan natin ang mga mother. And Brother Jonathan, kaya po. Salamat po, mga mother. Bago po ko po ibigay kay Bro Jonathan itong mikropono, announcement po sa mga youth, sa music team, patuloy po yung inyong workshop training dito po sa church, alas 3 po ng hapon mamaya. So, calling sa mga lahat ng youth. Bibigay ko na po kay Brother Jonathan. Nawa po, samahan niyo po at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng inyong pinagkaloob sa amin ngayon. Magitan po ng inyong anak na aming pastor, Panginoon, sa mensaheng kanyang binigay para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po, patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan nagmumula sa inyo, Panginoon, para maihayag niya po sa amin ang mga mensaheng inyong inilalaan para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon. At nawa rin po, Panginoon, sa mga nanay po na nandito ngayon, Panginoon. Nawa po, bigyan niyo po sila ng magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Nawa po kayong gumabay sa kanila at mag-ingat, Panginoon. At muli, Panginoon, nawa po, ingatan niyo rin po kami sa aming pag-alis. Gabayan niyo po kami at ingatan, Panginoon. Nawa rin po, nagpapasalamat kami. Binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pagsamba sa mga pangyarihang pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Brother Jonathan. At tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah.
Panginoon, muli po nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo. Salamat po sa mga kapatid na nakasama po namin ngayong umagang ito. Dalangin ko po bilang lingkod mo sa aming pong pansamantalang pag-iwalay. Ingatan po ninyo kami sa pag-uwi. Yung mga kapatid po namin na uwi, malayo pa, Panginoon. Si Brother Glenn, Panginoon, sa kanya pong pag-uwi, napakalayo pa po, guwagwa pa. I-bless mo siya. Salamat po na nakakasama po namin siya sa iyong gawain kahit na napakalayo. At sa mga kapatid na bagong dalo, Panginoon, bless them, Father God. Salamat ng madami. Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon, mga kapatid. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost. We with you all, ang anak ng lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Check.